Sa 40 na katanungan, 4 lang o 6 lang ang sinagot ni Imam Malik. Tinanong pa nga sa kanya, ano sasabihin ko sa mga tao pagbalik ko dun? Sabihin mo na sinabi ko na hindi alam ni Imam Malik. Siya pa nag-utos na sabihin mo na hindi ko alam. Sa panahon ngayon, minsan yung isang daya, yung isang ustad, nahihiya magsabi na hindi niya alam. Alhamdulillah, jazakallah khair sa pag-invite ulit sa akin dito at sa oras nyo. Dapat ito nilagay nyo sa ustad na Sharia law dahil hindi naman ako Sharia law na ustad. Inshallah, bago tayo mag-start, alhamdulillahi rabbil alamin, bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, Panginoon ng buong salibutan, at ang kanyang pagpapala ay sa mga ating huling propeta at sa kanyang pamilya, kasamahan at sino man sumunod sa kanya. Bigyan ko lang kayo ng tips na sa Islam, minsan kapag ang isang da'iya, preacher or isang ustad, hindi minsan lahat nasasakop niya ang malalim na subject or minsan hindi niya linya ang isang subject. Kahit ako, kunwari pag may itatanong ako kung about siya sa Sharia law, batas sa Islam, tatanungin ko siya sa ustad na Sharia law. Kunwari andyan si Ustad Abdul Rashid Angeles, yan, mga ganyan. Pag hadith naman ang itatanong ko, pag malalim about sa hadith or about sa sunnah, kunwari paano mag-dhikr sa kamay, itatanong ko din dun sa ustad na yun ang tinapos niya, hadith ang minasteran niya. So andyan si Ustad Ali, si Sheikh Ali Granaderos. Pag-akida naman, patungkol sa ating paniniwala, pananampalataya, tatanong ko naman yan sa ustad na tulad ni Ustad Muhammad Ali din, si Alim, na kasama ko sa Shifa. So ganon, may mga ustad na ito yung linya nila, doon mo itatanong dahil yung profession nila. Kunwari sa college, hindi naman lahat is, kung magtatanong ka sa isang nurse kahit naging subject nila ang psychology, hindi pa rin niya profession yun. So magtanong ka pa rin doon sa nasa psychology ang kanyang master, ang kanyang major subject. Kunwari ako, nag-IT ako, tulad na mention nyo, nag-computer science ako. May subject kami na mass communication, paano magsalita. Pero hindi mo pa rin ako matatanong, kahit matanong mo ako, siguro kung ano lang yung napag-aralan namin sa isang subject na mass communication, may share ako sa iyo konti. Kunwari, pag magsasalita ka sa harap ng mga tao para hindi ka manginig, humawak ka ng ballpen. Huwag mo ibulsa ang kamay mo. Huwag mo ilagay ang kamay mo sa bulsa. Pangit tignan. So, humawak ka doon ng ballpen para doon mo na ilalagay yung kaba mo pag hinawakan mo siya at habang nagsasalita. So, ganun lang. Mai-share ko sa iyo. Pero kung malalim pa na kaalaman patungkol sa mass communication, wag sa akin. Doon sa estudyante na ito yung linya niya, mass communication talaga ang kanyang major subject. Nagets niyo po? So sa Islam, ganun din. Kung may itatanong tayo, hindi basta-basta kahit kaninong daya, so lalo isang daya lang, na isang preacher. Ang trabaho ng isang daya, kukunin lang namin kung ano yung sinabi ng mga scholars at i-share namin, ibigay lang namin sa inyo yung materials. Nagets niyo po? Hindi tayo pwede mag-invento sa sarili, kung ano lang yung pang-unawa natin. Kaya bakit kailangan natin mag-follow ng madhab? Diba? Pag ordinaryong Muslim ka, kailangan mo mag-follow ng isang madhab. Inshallah, mapupunta tayo kasi yung topic is about batas, diba? So, isingit ko lang ito bago tayo mapunta sa Ramadan. So, para maunawaan natin konti, dahan-dahan. May napanood akong video, ang galing yung pag-explain niya para lalo natin maintindihan. Tulad ng minsan, sinabihan din ako yung isang ustad ko na ang madhab sa atin, sa Pinas, is Shafi'i. So, i-follow mo si Imam Shafi'i. Sabi ko, bakit ganun? Kailangan ko mag-stick sa isang scholar? Sabi niya, kasi sa ngayon, pag kulang pa yung kaalaman ng isang Muslim at hindi niya alam anong gagawin, parang ordinaryong Muslim lang siya. Pwede yon sa kanya na mag-stick lang siya sa isang imam. Yeah, i-follow lang. Kunwari, si Sheikh Fauzan. Lahat ng sasabihin niya, hindi naman blind follower, pero dun nakasalalay ang aking kaalaman. Kung anong sabihin niya, anong ituro niya, ito na ang aking susundin. Kasi wala akong alam eh. Wala akong naintindihan sa fiqh ko, ganyan. So, siya lang ipa-follow ko. Ganon. Kaya sa madhab, may 4 tayo. Si Abu Hanifa, si Imam Malik, si Imam Shafi'i, si Imam Hanbal. Dito sa Saudi, pina-follow yan si Imam Hanbal. Sa Pilipinas, pina-follow natin si Imam Shafi'i. So, anong pinagkaiba nila? Sa jurisprudence, sa fiqh, walang problema kung may pagkakaiba. Ang kamay nilagay dito, ang kamay nilagay dito sa tiyan. Tayo, huwag kayo mag-aaway doon. Hindi dapat mag-aaway sa fiqh. Kasi lahat yan tama. Lahat yan may mga dalil sila. Yung 4 na imam na yan, may mga dalil din sila. May kung ano yung naabutan lamang ng kanilang kaalaman. Sa akidang hindi pwede magkaiba. Doon tayo hindi pwede magkakaiba. Ang akida, yung paniniwala, is dapat isa lang. Isang akida lang tayo. So ano ang akida? Siya yung tauhid. Yung paniniwala sa tanggi-isang Diyos, paniniwala sa tauhid ar-rububiyyah, ang kanyang pagiging Panginoon, at tauhid ar-uluhiyyah, ang lahat ng pagsamba ay sa kanya lamang, at walang pagsamba na hindi niya itinuro sa kanyang propeta. Kahit sabihin mong 5 lang ang sala, gusto ko gawin 6, di ba? Kung hindi tinuro
Kahit maganda pa sa paningin mo, wag. Ang sabi ng dating presidente natin, wag mong susubukan, masisira ang buhay mo. So, kahit pagsamba pa yan, na hindi naman itinuro, dinagdagan mo o binawasan mo, ay hindi pwede. So, naiintindihan na natin yung batas sa Islam, yung Sharia. So, sa fiqh, walang problema. Pwede daw kainin ang buhaya, tayo, kainin mo kung gusto mo. Ayaw mo, tayo, ayaw mo. Wag mo nang awayin yung ustad, wag mo nang di ba? At least may ebidensya sila, pwede. Saan tayo papanig? Kung gusto mo kainin, wag. Ako, ayaw ko kainin. Kadiri, kahit mamamatay na. So, ayaw ko din tikman, di ba? So, doon ako sa ayoko. Pero sabihin kong bawal, wag. Kasi wala kang ebidensya na bawal. Tapos ang usapan. Wag mo na ipaglaban. Yung mahirap ipaglaban. Sa ganun yun, Sharia law. Kaya, bakit ka mag-i-stick sa isang imam? Lalo sa atin, si Imam Shafi'i. Kailangan mag-i-stick. Kasi pag ordinaryong Muslim, ang Quran, ang batas sa Islam, ng mga hadith, hindi basta pwede tayo kumuha. Tapos ito na yon. Ito yung pagkaintindi natin. Ito yung translation. Ito na yon. So, hindi pwede ganun. Kaya yung sinampol nitong isang sheikh na panood ko, ang galing. Sabi niya, sinampol lang niya sa pagkain para maintindihan natin. Excuse lang, sara ko lang yung bintana at maingay yung mga Zionismo dito sa kabila. So, para ako nasa Pilipinas lang. Kapitbahay may aso. Sinampol niya na, bakit natin kailangang sumunod sa madhab, lalo pag ordinaryong Muslim ka lang? Yung 4 na madhab na yan, itong mga imam, nag-struggle sila, buong buhay nila nag-aral sila sa Islam. So sila yung may malaking knowledge na binigyan ng Allah na nakakaunawa sa Islam. Kung saan itong aya na to, itong hadith, saan nababagay, saan ito, kaduktong, anong story nito, anong behind nito, anong wisdom. Sila yung nag-ayos. Kumaga sa adobo, hindi mo maalam magluto ng adobo, sinampol niya sa pagkain. Ang adobo mahirap lutuin, sabi nila. Dahil mahirap pagtimpla yung toyo at suka. So, may mga ibang ingredients pa yan. Anong unahin mo? Paano siya ipipit? So, hindi mo alam, di ba? So, ngayon, basta mo lang kukunin, galing doon, sasabihin mo ganito, ganyan. Hindi. Kaya itong mga imam natin, sila yung nakakaalam at nag-struggle kung paano lutuin ng perfect. Sila yung nakakaalam ng ingredients at ginawa nila, niluto na nila, inayos na para sa'yo at hinanda na luto na. So, ngayon, andyan na sa harap mo, luto na. Tikman mo na lang yung patatas, tikman mo yung balat, tikman mo yung manok, tikman mo yung sabaw, tikman mo yung kanin. Nakafix na. Luto na siya. So, nagigets mo na konti, paano? Ngayon, yun, sila nag-ayos ng ingredients, alam nila. Kasi kung papakilaman mo, lagyan mo ng maraming asin, lagyan mo maraming toyo, palpak yung luto mo. Hindi mo alam paano pala siya ang tamang ano. So, kung basta ka kukuha sa Islam na, itong aya siguro na to, di ba sinabi, patayin nyo lahat. Tulad ginagawa ng mga hindi Muslim, yung aya na pag nakita nyo yung mga kufar, patayin nyo. Lagi lang dinadalil, nilalagay lang sa comment. Ang akala nila, yung aya na yun, na-apply hanggang ngayon, kahit saan. Hindi nila alam, yun yung panahon na binigyan na yung mga sahaba ng permission na lumaban na after sa pang-aapi sa kanila ng ilang taon sa Makkah. So itong mga hindi Muslim, kuha lang ng kuha din sa mga verse na nakikita nila. Tapos idadalil sa'yo na ganito ganyan. Diba? Yun, naiintindihan nyo kung bakit tayo kailangan. Pero kung ikaw ay student of knowledge, talibul ilm, nag-aaral ka, at hindi ka basta mag-i-stick sa isang imam. Silang 4, pagkukuha mo ng kaalaman, kung sino yung mas malapit sa Quran at Sunnah. Ganun yun. Kaya itong Islam Q&A, si Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid, pag magsa-search ka, ibinibigay niya kung ano yung pinakamalapit, kung ano yung mas malapit sa Quran at Hadith na explanation at may dalil. Kung sino sa mga imam ang may pinakamalakas na dalil. May mga iba sa kanila na mas maraming nakuhang kaalaman dahil nagbiyahe, si Imam Shafi'i, ganun. May mga kinorek siya ng konti mula sa teacher niya si Imam Malik. Pero hindi ibig sabihin, hate na natin si Imam Malik kasi may mga mali pala siya na tinama yung Imam Shafi'i. Hindi ganun. Kaya kung talibul ilm ka, student of knowledge ka, tapos nakikita mo yung fit na ngayon, mga ustad mismo, minsan mga scholar, talibul ilm, nag-aaway sa social media o nagtatama ng mali. Pag ikaw nakapag-aral, hindi mo i-hate yung dalawa eh. Alam mo, as long as nasa tamang akida, fake naman yung pinag-aawayan na tayo. Huwag mo i-hate yung, katulad ng ginawa namin video niyo, Ustad Hamza. Inshallah, i-upload ko pala yun. So, malinaw na tayo sa batas. Ngayon, punta na tayo sa batas ng Ramadan. So, pagbibigyan ko kayo, konti lang, yung sinasabi kong ingredients na nakaluto na dito at yun lang ibibigay natin. Okay, inshallah. Kaya next time, alam nyo na kung yung topic na ibibigay nyo sa isang ustad, make sure na yun yung linya niya. Okay? Yun yung kaya niya ma-explain, yun yung napag-aralan niya. Kahit sa scholar, kahit yung ulama mismo, scholar natin, dito yung pinapasukan namin si Sheikh Ibrahim Al-Ghaid, pag about pag-aasawa or court, about sa mga kaso mag-asawa, ganyan divorce, alam mo sinasagot niya, punta kayo sa court. Punta kayo sa court. Hindi niya linya yun. Di ba? Yes, sa Sharia law siya sa fiqh, pero ang kanyang linya is yung ibang batas. Yung katulad sa Umrah, Hajj, yan, kaya niya. Yung mga iba pa. Pero sa pag-asawa daw, yung mga kaso ganyan, punta daw sa court. Scholar na yun ha. Scholar na yun. Halos 60 years o 50 years nag-aral. Tapos sasabihin niya sa amin, punta kayo sa court. Huwag sa kanya magtanong. Kaya yan talaga ang scholar na maingat sila sa pagbibigay basta-basta ng ano.
Parang si Imam Malik, yung nagbiyahe mula west, galing Morocco or galing Spain na nagbiyahe ng ilang buwan, na may dalang 40 na katanungan. Sinasabi sa story, may mga nagsasabi na sinagot lang niya 6. The rest, hindi niya sinagot. May nagsasabi 4 lang sinagot niya. The rest, 36, hindi niya sinagot. Sinabi niya, Allahu alam. Ang Diyos lang nakakalam. Ang Allah na mas nakakalam. So bumalik yung tao, 4 lang ang dalang sagot. Sa 40 na katanungan, 4 lang o 6 lang ang sinagot ni Imam Malik. Tinanong pa nga sa kanya, ano sasabihin ko sa mga tao pagbalik ko dun? Sabihin mo na sinabi ko na hindi alam ni Imam Malik. Siya pa nag-utos na sabihin mo na hindi ko alam. Sa panahon ngayon, minsan may isang daya, may isang ustad, nahihiya magsabi na hindi niya alam. Kasi baka pagtawanan siya, kala ko ba nakapag-aral yun? Kala ko ba nag-King Saud yan, nag-ganito, nag-university yan? Di ba? Tayo din kasi, mapagkunsya din tayo, pero hindi natin alam, nag-iingat lang yung tao. Kasi sasagutin niya to, dadaling niya to sa kabilang buhay. Pananagutan mo to sa harap ng Allah sa kabilang buhay. Itatanong sa'yo, bakit mo sinabi? Bakit mo binago yung batas ko? Bakit ka nag-invento about sa batas ko? Sino ka? Panginoon ka ba? Ikaw ba ang Allah para magbigay ng batas na hindi ko naman binigay? Delikado malaking ano. Kaya tignan mo yung mga Arabo minsan, ingat na ingat sa Islam. Hindi na pinapakilaman yan. Kung ano na yung sinabi ng Sheikh, yun na yung alam nila tapos sinasabi nila. Pero tayo, mashallah, sabi nga ng isang Sheikh, ang daming scholar sa inyo eh. Ang dami daw mufti sa atin. Kasi pag may nagtanong lang sa Facebook, tignan mo, mashallah, seconds lang, ang dami ng sagot. Puno na sa comment, ng mga naging mufti, nagsagot-sagot na ng mga bigay na ng tanong. Nagbigay na ng sagot dun sa tanong. So, meron akong last time, na-record ko yung video na yon, doon na lang nila panoodin kung sakaling may mga nanonood na hindi Muslim at hindi naintindihan ano ba ang Ramadan, bakit kayo nag-aayuno. So ayoko maulit lang yung topic dahil naka-record din ito. Okay lang, naka-record ako ngayon dahil i-upload ko din. So inshallah ma-explain natin yung Ramadan konti dahil na-explain ko na doon sa kabila at ayoko ulitin yun. So babanggitin natin dito is yung pagpa-fasting. Pero bago yun, may dalawang ayat tayong babanggitin sa Quran patungkol sa kaugnay dito sa fasting.